guys continue to support the team. We got a lot of new guys, so try to help them the best I can, and to see more fans this season. And I think we're gonna win more games this season because we got a lot of you guys. Ka-Express, nakakagulat ang transformation ni Kai Sotto. Up fake, flyby, Newsom to the lane, no look past Soto. Sa kanyang social media at training footage, makikita ang mas malapad at mas solidong katawan ng 7'3" Gilas Pilipinas star, parang bagong version ng Shaquille O'Neal, pero may modern big man skills pa rin na swak sa NBA. Bagamat hindi pa siya nakakapaglaro, nakaschedule na ang kanyang official na comeback sa Koshigaya Alphas sa kalagitnaan ng October. Kaya ngayon pa lang, abot langit na ang hype mula sa mga Gilas fans at NBA scouts. At ang tanong, anong klaseng Kai ang babalik sa court? Well, kung pagbabasihan ang kanyang build ngayon, mas halimaw siya sa ilalim, ready makipagbanggaan sa mas malalakas at mas mabibigat na kalaban. Pero ang nakakabilib, hindi niya binitawan ang kanyang identity bilang modern big. Nariyan pa rin ang kanyang shooting touch, passing skills at footwork na hindi typical para sa mga 7-footer. Para sa Gilas, swak ang timing sa pagbabalik ni Kai. Habang papalapit ang mga crucial na laban sa Asia at qualifiers, makakakuha sila ng mas dominanteng presensya sa paint. At para sa NBA, ito na marahil ang Kai na matagal nang hinihintay, isang towering Pinoy na may katawan ng halimaw, pero may finesse ng modern basketball. At ang hamon ngayon, mapapatunayan ba ni Kai sa October na handa na talaga siyang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking stage? Nakakagulat na balita ang lumabas para sa mga Pinoy basketball fans. Kai Sotto, matapos ang ilang buwan na injury recovery, ay nakatakdang mag-comeback sa kalagitnaan ng October para sa kanyang team na Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Bagamat hindi pa siya nakabalik sa actual na laro, ang mga bagong larawan at videos na kumakalat sa social media ay nagpapakita ng mas malakas, mas matibay at mas handang version na Kai. Ang kanyang katawan ngayon ay inilarawan ng mga fans na parang isang halimaw, pero ang pinaka nakakagulat ay napapanatili pa rin niya ang kanyang modern big man skill set, isang kombinasyon na bihira sa mga sentro sa Asia. Si Kai ay nagkaroon ng matinding setback matapos ang injury, dahilan upang hindi siya makasali sa mga crucial games ng Gilas at hindi rin nakalaro sa NBA Summer League na inaasahan ng marami bilang susi ng kanyang NBA breakthrough. Pero ngayon, ang kanyang pagbabalik ay nagdadala ng bagong pag-asa. Hindi lang para sa kanyang professional career sa Japan, kundi lalo na para sa kanyang pangarap na makarating sa NBA. Ayon sa mga insider reports, tinututukan ni Kai ang kanyang conditioning at weight training habang naka-rehab. Ang resulta, isang mas defined na katawan, mas mabilis na lateral movement at mas malakas na upper body strength. Pero kahit dumagdag ang kanyang size, hindi nawala ang kanyang mga trademark skills, shooting touch mula sa labas, playmaking para sa isang 7'3" center, at mobility sa depensa. At ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang naniniwala na mas bagay pa rin siya sa modernong basketball kaysa traditional na post-up style ng malalaking players. Kung titingnan, hindi lang simpleng pagbabalik ito. Ang October comeback ni Kai ay magiging sukatan kung hanggang saan na nga ba ang kanyang narating matapos ang injury. Para sa Koshigaya Alphas, malaking bagay ito dahil kailangan nila ng dominanteng presence sa ilalim. Para sa Gilas, ito naman ang senyales na unti-unting nabubuo muli ang frontline core para sa mga international tournaments sa darating na taon. Ngayon, nasa kamay ni Kai kung paano niya gagamitin ang kanyang halimaw na katawan at modernong galaw para makabalik sa pinakamataas na antas ng competition. Ang kanyang pagbabalik ay tiyak na masusing titingnan ng mga scout at mga fans kung kaya na ba niyang buwagin ang pader papunta sa NBA. Well, kung pagbabasihan ang mga pinakabagong larawan at videos na lumabas mula sa mga workout sessions ni Kai, hindi na siya ang dating payat na big man na madaling itulak sa ilalim. Ngayon, makikita na mas sulit, mas defined na ang kanyang katawan, parang pinagsamang Shaquille O'Neal-like physique, pero mas modernong galawan na pang NBA. Ang nakakagulat dito, kahit halimaw na ang kanyang build, nananatili ang kanyang versatility bilang modern big man. Hindi lang ito simpleng dagdag timbang o lakas. Ang conditioning program na pinasok ni Kai ay nakatutok sa strength, speed at agility. So ibig sabihin kahit lumaki at tumigas ang kanyang katawan, hindi naapektuhan ang kanyang mobility. Makikita sa kanyang drills na kaya pa rin niyang tumakbo sa transition, mag-handle ng bola sa half court at pumoste ng mas dominante kaysa dati.
Para sa isang 7'3" na player, bihira ang kombinasyon ito sa brute strength at modern skill set. Ngayon, malaking tanong, paano ito matranslate sa laro niya sa Japan B-League at sa international scene? Sa Koshigaya Alphas, inaasahang magiging sentro ng sistema si Kai kapag bumalik siya sa mid-October. Dito masusubok ang kanyang bagong katawan laban sa mga veteran imports at local na big man. Kung dati ay minsan natatalo siya sa physicality, ngayon mukhang siya na ang magdidikta ng tempo sa ilalim. Pero ang mas exciting ay ang epekto nito sa gilas. Kung dati ay umaasa ang gilas na si Kai ang stretch big na kayang magbigay ng spacing, ngayon pwede na rin siyang magiging enforcer sa ilalim. So ibig sabihin, pwede siyang ipares kina AJ Edo o Kenton Milyura Brown para magkaroon ng Twin Towers look na parehong mobile at defensively active. Dagdagan pa ng posibilidad na magiging local si Ange Kwame at si Junmar Fajardo sa kanyang last hurrah. Makikita natin ang pinakamalalim at pinakamataas na frontline sa kasaysayan ng Gilas. Mahalaga ring tandaan na hindi lang sa offense makikinabang ang Gilas. Ang bagong katawan ni Kai ay magbibigay rin ng mas matibay na rim protection at rebounding presence. Kung dati ay madalas siyang ma-outmuscle sa ilalim, ngayon posibleng siya na ang mang-uubos ng boards. At dahil modern big pa rin ang kanyang galaw, kaya niyang sabayan ang maliliit na players kapag mag-switch sa pick and roll defense, isang bagay na mahalaga laban sa malalakas na guards ng Australia at New Zealand. Sa madaling salita, ang pagbabalik ni Kai ngayong October ay hindi lang simpleng comeback, isa itong game-changing moment para sa kanyang career at para sa Gilas Pilipinas. Kung mapapanatili niya ang balance ng power at mobility, posibleng lalo siyang mapapansin ng mga NBA scouts at sabay nito, mas lalo ring tumitibay ang tsansa ng Gilas na makipagsabayan sa mga powerhouse teams sa Asia at Oceania. At ang tanong ngayon, magiging unstoppable modern big man ba si Kai sa kanyang pagbabalik o kailangan pa niyang patunayan sa aktwal na laro na kaya niyang dalhin ang bagong version ng kanyang katawan at laro sa susunod na level? Kung pagbabasihan ang kasalukuyang sitwasyon, ang muling pagbabalik ni Kai ngayong October ay hindi lang simpleng comeback. Ito ang magiging sukatan kung gaano kalaki ang in-improve niya bilang isang player. Matagal siyang nakabakante dahil sa kanyang ACL injury, pero ang transformation ng kanyang katawan at ang kanyang disiplina sa training ay nagbibigay ng pag-asa na hindi lang siya basta tall project, kundi isang modern big man na kayang sumabay sa bilis at physicality ng international basketball. At para sa Koshigaya Alphas, malaking bagay ang pagpasok muli ni Kai. Hindi lang siya dagdag lakas sa depensa at rim protection, kundi magiging pangunahing pwersa rin sa spacing at pick and roll offense dahil sa kanyang shooting touch at passing IQ. Samantala para sa Gilas, ang kanyang pagbabalik sa kondisyon ay magsisilbing pag-asa para sa mas matinding kampanya kontra sa mga kalaban tulad ng Australia at New Zealand sa mga darating na qualifiers. Sa ngayon, lahat ng mata ay nakatutok sa October. Ang tanong, handa na ba si Kai hindi lang bumalik, kundi patunayan na siya ang pinakamodernong big man na iniluwal ng Pilipinas? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.